Tanghali na, pero blockbuster pa rin ang pila sa libreng sakay bus ng pamahalaang lokal ng Quezon City mula Congressional Avenue papuntang City Hall. Di alintana ng mga pasahero ang tagal ng paghihintay, makatipid lang ng nasa 30 pesos. Gaano na kayo katagal naghihintay dito? Siguro may 1 hour na po. Isang oras na. Opo. Bakit nilalaban niyo yung 1 hour na tagal para sa libreng pamasahe? Nakatipid po sa pamasahe. 30 na pang-commute namin. Imbis na pang-commute namin, tiisin na namin yung habang pila. Sa panibagong taas presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo, umabot na sa 13 pesos and 60 centavos ang itinaas ng kada litro ng diesel. 17.50 naman sa gasolina simula Enero ngayong taon. Kaya maging ang mga bus operator, pinag-iisipan na ring humiling ng taas pasahe sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Siguro pag na-reach na yung rate na 80 per liter, siguro that is the time na magpa-file kami. Pero now, we are preparing na. We have to evaluate the operational cost of our tires, yung diesel consumption nga, yung mga percentage yan, and then the spare parts, lahat yan, and then another increase of the minimum wage, kinukonsider lahat yan, and then the toll fees. Noong isang taon, inaprubahan ng LTFRB ang 2 pisong aumento sa pasahe sa bus sa unang 5 kilometro. Kaya nasa 13 pesos ng pasahe sa ordinary at 15 naman sa air-conditioned bus. Pero ngayon pa lang, pumapalag na mga commuter dahil sila na naman daw ang papasan sa mataas na presyo ng petrolyo. Para sa akin, huwag magtaas yung pamasahe. Kano lang ang sahod, tapos ang pamasahe sobra-sobra. Wala na rin kaming matitira sa pamilya namin. Kasi mga anak namin mamamasahe din. Asawa namin mamamasahe. Ang laki po ng impact. Tataas na bilihin ngayon Oo. Lalo na yung bigas. Sayang din kung sila lang yung makikinabang. Paano naman yung mga namamasahe? Sagot naman ng bus operators, Kaya nga kami hindi agad-agad nagpa-file ng ganyan kasi kinukonsider din namin yung mga commuters. We have to accept it. Kung kami naman yung hindi talaga magpa-file dahil sa bagay na ganun, baka dumating din yung panahon na hindi rin kami makapag-provide ng public service sa transport. bagamat nagpapasalamat sa fuel subsidy mula sa pamahalaan, sapat lamang daw sa isang araw na konsumo ang 6,500 pesos na ayuda. Kaya umaasa mga bus operator, nakikilos na rin ang pamahalaan para sa posibleng agarang lunas sa tumataas na halaga ng langis. Bukod sa pansamantalang pag-alis sa buwis sa produktong petrolyo, pwede raw magtakda na mas mababang presyo ng diesel at gasolina para sa public utility vehicles. George Cahiles, CNN Philippines.